Duterte, biktima ng isang sabotan? Do not keep on complaining about my mouth because my mouth is not the problem. It cannot bring down a country, but it can erase a generation of right-thinking Filipinos. The Vice President of the Philippines says her father, the former President Rodrigo Duterte, will soon be flown to The Hague after he was arrested under a warrant issued by the International Criminal Court. Ang isang matapang na pinuno, ang dating Pangulo ng Pilipinas, ngayon ay isang inaakusahan, inaaresto at maaaring ipiit. Pero ang tanong, ito ba ay simpleng pagsunod sa batas o may mas malalim, mas madilim na plano sa likod nito? Isang sabwatan laban kay Duterte. Isang planadong hakbang upang siya ay tuluyang mapatahimik. Sino ang may pakana? Ano ang kanilang motibo? At higit sa lahat, paano ito makakaapekto sa kinabukasan ng ating bansa? Marso 2025, isang balitang yumanig sa buong Pilipinas. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, isang taong minahal, kinatakutan at kinamuhian ng marami, ay biglang inaresto. Ngunit ang tanong, bakit ngayon? Bakit sa gitna ng lumalalang tensyon sa politika at pandaigdigang relasyon ng Pilipinas? Ang mga naganap ay tila hindi ordinaryo, ang proseso tila minadali, ang mga ebidensya mistulang itinulak para itulak ang isang partikular na naratibo. Ngunit sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Hindi lingid sa ating kaalaman na si Duterte ay isang taong hindi natatakot kumalaban sa malalakas na puwersa. Hindi niya ikinaila ang kanyang galit sa International Criminal Court, ICC, na ilang beses siyang hinabol dahil sa kanyang war on drugs. Ang tanong, may koneksyon ba ang lahat ng ito? May papel ba ang mga dayuhang grupo sa kanyang pagkakaaresto? Kung may mga puwersang gustong ipitin siya noon, posible bang ito na ang kanilang matagal ng plano? Isang planadong hakbang upang siguruhing hindi na siya muling makakabalik sa kapangyarihan? Pero teka, paano kung hindi lang mga dayuhan ang may kinalaman dito? Paano kung mismong ilang mga nasa gobyerno natin ang may planong alisin si Duterte sa eksena? Matatandaan na maraming nagkagusto sa estilo ng pamamahala ni Duterte. Ngunit marami rin ang naghangad na mawala siya sa eksena. Ilang beses na siyang inatake, pinagbintangan at siniraan sa publiko. Ang mga dating kaalyado biglang nanahimik. Ang mga dating sumusuporta tila lumayo. Ang tanong, may mga tao ba na nasa mataas na posisyon ang may kinalaman sa kanyang sinapit? Ngunit hindi lahat ay tahimik sa isyong ito. Sa kabila ng mga akusasyon, marami ang naniniwala na si Duterte ay isang biktima ng isang sabwatan. Isang taong minahal ng taong masa, ngunit pilit winawasak ng mga may kapangyarihan. Sa social media, sa kalsada, sa mga pahayagan, lumalakas ang boses ng mga sumusuporta sa kanya. Ang iba, nagtatanong, kung nagawa nila ito kay Duterte, sino ang susunod? Kung ito ay isang sabwatan, sino ang tunay na may pakana? Ano ang kanilang tunay na motibo? At higit sa lahat, hanggang saan ang kaya nilang gawin para burahin ang boses ng isang taong hindi takot sa kanila? Ito na ba ang katapusan ng kanyang kwento? O ito pa lamang ang simula ng isang mas malaking laban? Anong masasabi mo sa nangyari? May malalim bang plano laban kay Duterte o ito lang ba ay simpleng pagpapatupad ng batas? I-comment mo ang iyong opinyon sa ibaba at huwag kalimutang i-share ang video na ito para malaman ng iba ang katotohanan.